What's up sa inyo mga katikim, at nandito na naman tayo sa panibago nating titikman. Ngayon nga mga tropa, meron akong binili nung medyo nakaraang buwan pa or netong 2024 pa December, Sapporo Premium Beer. Etong beer na to ay from Japan, imported siya, and kung naaalala nyo, tinikman na rin natin yung mga ilang beer na galing from Japan, which is yung Asahi at yung favorite ko before na Kirin Ichiban. So far kasi sa ngayon, ang number 1 na pinakamasarap ko na natikman na beer ay yung stout or yung kulay black na beer. Pero sana naman dito sa Sapporo na premium beer ay hindi tayo mabigo, kasi alam naman natin yung mga taga Japan ay talagang pinupulido nila yung paggawa or pagka-craft nila ng mga beer. Eto nga pala 5% alcohol by volume at medyo may kamahalan siya sa totoo lang. Yung Kirin Ichiban naaalala ko around 85 pesos lang siya, and yung Asahi parang mga 90 pesos. Eto medyo may kamahalan siya, 120 ko siya nabili or 110. Pero mas mahal yung isa niyang variant, which is eto yung nasa bote. Eto parang mas mura ng 10 piso, eto mas mahal ng 10. Hindi ko na masyado ma-recall yung presyo niya. Estimatedly ko roughly mga 110 to 120. Dun yung price range niya. And without further ado, tikman na natin at buksan na natin etong Sapporo beer. Premium beer lager, 5% alcohol by volume, 300 ml. Medyo nangalawang na yung, medyo matagal na siya sa rep natin. Parang mga isang buwan na rin mahigit. So eto, buksan na natin. Sana nakikita ninyo sa camera natin. Eto yung kanyang itsura nung bote niya. Medyo hindi malakas yung pagkakasingaw niya, ano? Sana hindi naapektuhan yung medyo matagal na siyang nakastore sa rep natin. Yung design ng bote niya, parang yung mga typical lang na iniinom din natin. So isalin na natin siya dito. Medyo cloudy yung kanyang kulay mga tropa. Pero kahit papano maganda yung kanyang pagkabula-bula. Gusto ko yung mga beer na ganito, no, yung alam mo yung pagkabula niya, talagang swabing-swabe. Ayoko naman yung mga beer yung sobrang bubula. Ayan yung kulay niya. Medyo slightly cloudy siya. Hindi siya yung tipong alam mo yun na yung malinaw. Hindi ko alam kung nasa baso na ginamit ko. Pero sa nakikita ko sa ngayon, hindi siya yung tipong gold na gold. Hindi ko masyado inubos, meron pang natirang konti. Smell test muna tayo mga tropa. Mabango siya mga tropa ko, no? Nandun yung hinahanap ko na amoy, yung gusto kong amoy na beer. Medyo slightly may pagkakahawig siya sa tipong Pilsner Urquell eh. Yung amoy lang slight lang. Yung Pilsner Urquell kasi talagang napakatapang ng amoy nun. And aminin naman natin, talagang halos magkakalasa yung beer na iniinom natin. So syempre ako, personally na prepared ko na beer, yung tipong smooth lang inumin, hindi mapait, yung talagang crispy yung lasa and walang aftertaste. Ayun yung mga gusto ko. And yung tipong medyo sabihin na natin na medyo may konting pagkatamis. Yun talaga. At ayoko yung pag nagbo-burp ako o yung parang medyo nagba-backfire nga yung lasa niya. So, tikman na natin. Nabigla ako dun sa lasa niya mga tropa. Crispy yung lasa niya, napakalinis. Sarap lunukin pero medyo may slightly bitterness na aftertaste eh. Slight lang, napaka-slight lang. To be honest mga tropa, kung ikukumpara ko to yung Sapporo beer na ininom ko sa mga previous ko na mga vlog, mahahalin tulad ko talaga siya sa Pilsner Urquell. Ganun talaga yung vibes niya. So yung Pilsner Urquell, parang price range din netong Sapporo. Nasa ganun din, nasa 100 plus din. And masasabi ko na parang ito yung better version ng Pilsner Urquell. Natatandaan ko kasi talaga yung lasa nung Pilsner Urquell, talagang alam mo, ang tapang talaga nun, sobrang pait. And nung ininom ko to, nung unang shot ko pa lang, parang nag-flashback yung lasa nung Pilsner Urquell. Na which is, para sa akin, ito yung better version niya. Pero kung pagkukumpare ko, Asahi, Ichiban, and yung Pilsner Urquell, ito yung number 1, mga tropa. Hindi ko matansya kung ano yung i-rate natin dito, yung overall niya. Pero napakasarap niya, mga tropa. Siguro, papasok din to ng mga tipong 4.6 over 5 eh. Masarap din talaga yung lasa niya. Medyo may pagkatamis, yun yung nagugustuhan ko. Medyo slightly foamy siya, yung tipong yung kulay puti-puti niya. Napaka-slight lang, pero konting recall lang tayo. Salin ko lang yung natitira.
At mga tropa, ito nga pala yung pulutan natin, Chipsy. Para siyang Pringles na malengke kasi kami dito sa Dali. Kung alam nyo yung supermarket na yon. And dun sa Dali supermarket, ikaw mismo yung magre-repack or ikaw mismo yung magpapak ng mga pinamili mo. Tikman natin kung ano yung lasa na itong Chipsy. Parang style Pringles siya mga tropa. Ayan, no? Style Pringles nga siya kung titignan ninyo. Oh. Nalalasahan ko sa kanya mga tropa yung patata. Chichirya na patata yung pangalan niya. Parang gano'n na gano'n yung vibes niya. Na ganito lang yung shape niya. Ayan, oh. So, konting recap lang tayo mga tropa sa lasa niya. Medyo may pagkatamis siya. Siguro mga 1/5 yung pagkatamis niya. Medyo may tipong konting bitterness kang malalasahan sa kanyang aftertaste. And napaka-crispy nung lasa niya. Napaka-clean inumin. Okay na okay. And para sa akin yung kulay niya medyo ma-cloudy. Hindi ko siya matansya kung talagang medyo gold siya sa paningin ko. Or sa baso. Or dahil sa ilaw na ginagamit ko. Pero nakikita ko hindi siya ganun ka-gold eh. Medyo cloudy siya, medyo foamy ng konti. Ayan. Napakaganda nung pagka-carbonation niya mga tropa kung ayun yung tawag doon, no? Ang ganda nung pagka-bula-bula niya. And ubusin na natin tong isang shot at itry natin yung lasa dito sa Incan. At mga tropa ko, idagdag ko na lang din, ang sarap niyang i-straight. Alam mo yung tipong habang ini-straight mo siya na iniinom, nalalasahan mo yung goods na pagka-beer niya. Kasi minsan may mga beer din na alam mo yun na hindi ko kayang i-straight. Yung lasa mo talaga talagang ang pait. Eto, good thing, napakasarap niya at ang tamis. Buksan na natin to and hopefully hindi siya pumutok. Medyo naalog ko kasi siya kanina. Napakaganda nung style niya dito or yung design niya sa Incan. Meron pang isang klase na ganito na Sapporo. Medyo mahal na kasi yon, yung medyo malaki. Kaya eto lang yung binili ko, yung isang Incan at isang nasa bote. Salin lang natin. Napakaganda mga tropa nung pagkakasalin ko sa kanya. Gusto ko yung mga beer na ganito. Saktong-sakto lang yung pagka-foam niya. Kasi mga tropa, kung hindi nyo gaganituhin yung pagsalin ng inyong mga beer, sa tiyan nyo yan kukulo-kulo. Diyan yan sa inyo magsisingaw-singaw yung mga bula-bula niyan, no? So mga tropa, discuss natin yung tungkol dun sa presyo niya. Kung tutuusin, napakamahal niya. Pero kagaya nga ng sinasabi ko sa vlog natin, kung gusto mong uminom ng masarap na klase ng mga beer, syempre kahit papano mapapagastos ka talaga. Around 120 pesos to. Kung tutuusin, 1 litro na to ng Red Horse. Pero syempre, sa pag-iinom, nakadepende naman sa'yo yan kung anong category yung trip mong inumin. Halimbawa, gusto mo lang maglaseng, syempre, go for Red Horse na napakamura. Nasa 120 lang, 1 litro. Kung ikukumpara mo dito, 120, 300 ml lang. Pero syempre, yun nga, kung medyo may budget ka, ito yung mga talagang goods na goods, no? Pero kung medyo wala kang budget at gusto mong makatikim ng medyo masarap-sarap na inumin, I highly suggest talaga yung Kirin Ichiban. Talagang okay na okay yon when it comes din sa presyo. 85 pesos lang yon yung isang ganito. Kasi ito medyo mahal na siya, 120 pesos na siya. Pero mga tropa, hindi naman nagkakalayo yung lasa niya. Maihahalin tulad ko lang talaga siya dun sa Pilsner Urquell. Masarap din naman talaga yung Pilsner Urquell. Yun nga lang talaga, hindi siya para sa akin eh. Kumbaga ito yung parang better version. I-try ninyo para ma-experience nyo din yung sinasabi ko na Pilsner Urquell versus Sapporo. Ayun, tikman ninyo. Hindi nagkakalayo yung lasa nila na mas better version lang to para sa akin. Kanya-kanya lang naman na preference yan eh. And tikman na natin etong Incan. To be honest mga tropa, meron siyang pagkakaiba ng lasa. Meron siyang pagkakaiba ng lasa, legit. Explain ko lang konti yung lasa niya. Kaya ganito yung ginagawa ko mga tropa. Bumibili ako ng isang Incan and bumibili ako ng nakabote. Kasi gusto kong ipag-differentiate yung lasa niya and nararamdaman ko sa sarili ko na alam mo yun, medyo lumalalim na rin yung panglasa ko. Kumbaga, na-differentiate ko na yung pagkakaiba ng mga natitikman kong mga pagkain or mga liquor drink. Medyo naiintindihan ko na yung pagkakaiba nila. Explain ko lang ng konti yung lasa na itong nasa Incan. Medyo hindi ko gusto yung lasa niya. Parang meron siyang
matapang na aftertaste na parang medyo lasang metallic aftertaste mga tropa. Kumbaga parang medyo mas matindi yung lasa nito kung ikukumpara mo dito. Ito yung nakalagay dito medyo clean lang eh. Swabe lang siyang inumin. Ito parang medyo may sundot na parang alam mo yung lasang metal. Kaya medyo bad thing din na kapag bumibili kayo ng ganito. Pero minsan wala ring pagkakaiba eh. Siguro nataon lang na etong ganitong beer merong pagkakaiba talaga kapag ganito yung binili mo na nasa incan. Siguro dahil na rin sa nasa bote siya na metal. Sa tingin ko ayun talaga eh. Try natin dagdagan ng yelo or lagyan natin ng yelo to. Nagdagdag lang ako ng yelo mga tropa para kahit papano mabawasan yung tipong pagkapait niya or ma-lighten up yung kanyang lasa. Medyo okay na siya para sa akin nung nilagyan ko siya ng konting yelo. And ayun yung verdict natin. Medyo slightly na matapang yung lasa netong nasa incan kung ikukumpara mo siya dito na nasa bote. Kaya ganun talaga yung binibili ko kapag napapapunta ako sa supermarket once na nakakakita ako ng mga liquor drink na ganito. Kapag merong variant sa bote, bumibili ako, which is sinasamahan ko din ng nasa incan. I-try nyo mga tropa kung tunay yung sinasabi ko para kahit papano maniwala din kayo dyan. And verdict natin dito all in all para sa akin 4.6/5. Masarap yung lasa niya, parang better version siya ni Pilsner Urquell. Para sa akin lang yon and itry ninyo. And para sa akin ang hierarchy ng mga Japan beer na natikman natin, number 1 Sapporo, napakasarap Sapporo, and number 2 natin yung Ichiban, number 3 natin yung Asahi. Para sa akin lang yon. And dito sa vlog natin all in all na number 1 na pinakamasarap ko na natikman yung stout, yung foreign stout, yung kulay black na beer. 4.8 ata yung ratings ko doon, hindi ko na masyado ma-recall, pero ayun yung number 1, second yung parang second yung Asahi, and tingin ko ito na yung second, etong Sapporo, foreign stout, Sapporo, tapos Ichiban, and next na masarap para sa akin yung Stella Artois. Yun. And sa mga susunod na vlogs natin, bumili na ako ng Crazy Carabao na beer or yung craft beer na Crazy Carabao. Magkakaroon tayo ng series doon. Kumbaga yung mga sunod-sunod kong i-upload tungkol sa mga Crazy Carabao na beers. Ayun, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Like, share, and subscribe. Comment down below kung meron kayong mga beer na gusto nyong ipatikim sa akin. Itatry natin bilihin yan. At cheers mga tropa. 5% alcohol, medyo nararamdaman ko na goods, tamang-tama lang yung swabe, pampatulog. Bye-bye. Sabay-sabay tara, tikman natin sa bawat shot hanggat sa kaya natin. Mga bote at baso, puno ng alak, walang susuko, basta't lahat malakas. Tikman natin lahat yan, hanggang sa magdilim na di pa rin bitawan. Sige ituloy.